Napakadilim ng gabi, pero mas madilim pa ang kinasadlakan kong kapalaran. Pumikit si Elara, dinama ang lamig ng hangin sa kanyang 7 buwang tiyan. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay mas lalong lumalala. Ang mga pasa sa braso niya ay tila bagong liyab. Ang sinumpaan niyang kasal na akala niya'y magbibigay sa kanyang magiging anak ng matatag na buhay ay isa palang piitan. Si Dominic Ronquillo, ang CEO na hinahangaan ng lahat, ang kanyang asawa, ay isang demonyo sa likod ng pintong sarado. Napaupo si Elara sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang malaking tiyan. Naririnig niya ang mga yabag ni Dominic sa hagdan. May amoy alak. Alam niya na ito na ang simula ng isa na namang gabi ng pagpapahirap. Nandito ka lang pala. Malamig na boses ni Dominic. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Pilit nang ngumiti si Elara. Nakatulog ako, Dominic. Masama kasi ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam? O baka naman abala ka sa pakikipaglandian sa kung sinong mekaniko na nakita mo kanina sa labas? May bahid ng selos at galit sa tinig nito. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Ano ang pinagsasasabi mo? Wala akong nakakausap na kahit sino. Huwag mo akong gaguhin, Elara. Sigaw ni Dominic, papalapit sa kanya. Nakita kita sa CCTV. Nginitian mo ang lalaking iyon. Sa tingin mo ba, hindi ko malalaman ang ginagawa mo? Ang bawat salita ni Dominic ay tila suntok sa kanyang dibdib. Pilit siyang bumangon. Ngunit hinawakan ni Dominic ang kanyang braso. Mahigpit na mahigpit. Sino ang kausap mo, ha? Gusto mo ba talagang sirain ang pangalan ko? Ang pamilya natin? Dahil lang sa kalandian mo? Dominic, masakit. Buntis ako, Dominic. Pumigla si Elra. Wala akong ginagawang masama. Wala? Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Itinulak siya ni Dominic, dahilan para mapaatras si Elra hanggang sa makarating sila sa balcony. Ang malamig na hangin sa labas ay tila babala, ngunit huli na ang lahat. Gusto mo ng kalayaan, ha? Sige, ibibigay ko sa iyo ang kalayaan na gusto mo. Nagulat si Elara. Nag-angat ng tingin sa mukha ni Dominic. Nakita niya ang isang ngisi ng demonyo. Dominic, wag! Para sa anak natin! Ngunit huli na. Buong lakas siyang itinulak ni Dominic sa railings. Naramdaman ni Elara ang pagkawala ng matibay na bagay sa likod niya. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa kawalan. Ang tanging nakikita niya ay ang itim na langit at ang bilog na buwan na tila nagmamasid sa kanyang pagbagsak. Sumigaw siya, ngunit ang sigaw ay nawala sa gitna ng malalim na gabi. Ang kanyang huling iniisip ay ang kanyang anak at ang pagnanais na sana ay matakasan niya ang dilim na ito. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ang sakit, yun lang ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakahandusay sa malamig na lupa. Sa ilalim ng mga halaman, ang bawat bahagi ng aking katawan ay tila pinupunit. Mahirap huminga. Alam kong malalim ang aking pagbagsak. Natatakot ako para sa aking anak. Unti-unti, naramdaman ko ang lamig na humahagod sa aking katawan. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Gusto kong kumilos, pero hindi ko maigalaw ang aking mga kamay at paa. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang bunga ng lahat ng sakit na tiniis ko? May narinig akong yabag, mabibigat na yabag, lumalapit. Pilit kong iminulat ang aking mga mata, pero malabo ang lahat. Isang anino ang yumuko sa akin. Isang lalaki. Hindi si Dominic. Malalim na ang gabi. Kakasarado ko lang ng car doctor, ang aking auto shop. Napagod ako sa maghapong trabaho, pero mas gusto ko ang pagod na ito kaysa sa mga araw na wala akong ginagawa, kundi mag-isip. Habang naglalakad ako patungo sa aking motorsiklo, may narinig akong kakaibang kalabog mula sa bakuran ng malaking bahay sa kabilang kalsada. Hindi ko sana papansinin, pero may kakaibang kaba sa dibdib ko. Tumingin ako sa paligid, tahimik, walang tao. Nilapitan ko ang bakuran, medyo madilim,
pero may ilaw sa taas. Sa gilid ng mga halaman, sa tabi ng pader, may nakita akong bumulagta. Isang tao. Dali-dali akong lumapit. Isang babae. Buntis. Ang kanyang mukha ay duguan at nakahiga siya nang wala ng malay. Si Elara Salcedo, ang asawa ng sikat na CEO na si Dominic Ronquillo. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat at pag-aalala. Agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan ang emergency hotline. May nangyari po dito. Isang babaeng buntis, bumagsak. Kailangan po ng ambulansya kaagad. Habang hinihintay ang tulong, hinawakan ko ang pulso niya. Mahina, pero may tibok pa. Nakita ko ang dugo na unti-unting lumalabas sa gilid ng kanyang labi. Kaya mo yan, ma'am. Bulong ko. Lalaban ka para sa anak mo. Hindi ko alam kung naririnig niya ako, pero may isang bagay na bumagabag sa akin. Ang security camera na inilagay ko sa labas ng aking shop. Direkta itong nakatutok sa bakuran ng bahay ni Dominic. Hindi kaya nakunan nito ang pangyayari. Ang ideya ay mabilis na dumaan sa aking isipan, ngunit mas importante si Elara ngayon. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya. Mabilis na isinakay si Elara. Sumama ako, kahit paano. Pakiramdam ko ay responsibilidad kong siguraduhin na ligtas siya. Unti-unti kong naramdaman ang lamig at sakit, pero sa oras na ito, hindi na lupa ang aking kinahihigaan, kundi isang malambot na kama. May amoy gamot. Ospital. Ligtas ako. Buhay ang aking anak. Napahawak ako sa aking tiyan. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ko. Ngunit hindi nagtagal. Bumalik ang takot. Si Dominic, ang kanyang mga mata na puno ng galit. Ang pagtulak. Gising na po siya, Doc. Narinig ko ang boses ng isang nurse. Idinilat ko ang aking mga mata. Malabo pa rin ang paningin ko. Pero nakita ko ang puting kisame at ang mga ilaw ng ospital. May doktor na lumapit, sinuri ako. Kumusta ang pakiramdam mo, ma'am? May masakit ba? Ang tiyan ko. Ang anak ko? Tanong ko, halos pabulungo. Ngumiti ang doktor. Okay ang baby mo, ma'am. Nagkaroon ka lang ng konting pilay at gasgas, pero salamat at malakas ang katawan mo. At ang baby mo, you're very lucky. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ligtas ang anak ko. Pero saan ako pupunta pagkatapos nito? Hindi ako pwedeng bumalik kay Dominic. Hindi ko nakakayanin. Maya-maya, may lumapit sa akin. Isang lalaki. Siya yung nagligtas sa akin. Kumusta na po kayo, ma'am? Malumanay niyang tanong. Okay na po, sagot ko. Maraming salamat po sa pagtulong niyo. Ako po si Miguel Verano. Pagpapakilala niya. Nagkataon lang na nadaanan ko kayo. Tumingin ako sa kanya. May awa sa kanyang mga mata, ngunit may bakas din ng lungkot. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Sabi ko, naramdaman ang muling pag-init ng aking mga mata. Wala po iyon. Anya, mahalaga po ay ligtas kayo at ang inyong baby. Nag-aalangan siyang magsalita. Tila may iniisip. Napansin ko po, may security camera po ako sa shop ko, ma'am. Hindi po sinasadya. Pero nakatutok po yon sa bakuran nyo. Nakunan po. Napatigil siya. Tila nag-iisip kung paano ipagpapatuloy. Nanlaki ang aking mga mata. Nakunan? Kung gayon, merong patunay? Ang pag-asa ay mabilis na bumalik sa akin, kasabay ng matinding takot. Kung makita ito ni Dominic. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Patuloy ni Miguel. Tila nabasa ang takot sa aking mukha. Hindi po ito makakarating sa kung sino. Ako po ang bahala. Pero ang aking takot ay hindi nawala. Hindi po ako pwedeng bumalik sa bahay na yon, sir. Bulong ko. Natatakot po ako. Natatakot ako para sa anak ko. Tumango si Miguel. Naiintindihan ko po. Sa ngayon, dito muna kayo magpagaling. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan. Habang nakatingin ako sa kanya, sa kanyang mga mata na tila may lihim na pinapasan,
Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kaligtasan. Ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na naramdaman kong mayroon akong kasama. Ilang araw na akong nasa maliit na silid sa tabi ng shop ni Miguel. Simple lang ito, pero malinis at tahimik. Mas tahimik kaysa sa malaking bahay na dating tinirhan ko, kung saan ang bawat sulok ay puno ng takot at paghihinakit. Ang mga pasa ko ay naghihilom na, ngunit ang sakit sa kalooban ko ay nananatili. Bawat umaga, paggising ko, hinahaplos ko ang aking tiyan, ang aking munting anghel. Siya ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Pero paano? Paano ako lalaban kung ang kalaban ko ay isang Dominic Ronquillo? Isang hapon, habang nagpapahinga ako, bukas ang maliit na TV sa gilid ng kama. Hindi ko naman sana papansinin, pero biglang tumindig ang aking balahibo nang marinig ko ang pangalan ko. Ang insidente ng pagkahulog ni Ginang Elara Salcedo, ang may bahay ng kilalang CEO na si Ginoong Dominic Ronquillo, ay patuloy na bumabalot sa misteryo, sabi ng newscaster. Ayon sa mga source na malapit sa pamilya Ronquillo, sinasabing si Ginang Elara ay matagal nang nakakaranas ng matinding emotional distress at posibleng sanhi ito ng kanyang aksidente. Aksidente? Bulong ko. Ramdam ang biglang init sa aking pisngi. Paninira. Hindi lang iyon. May mga litrato pa akong nakita sa social media. Mga lumang litrato namin ni Dominic na masaya pa, na may caption na nagpapahiwatig na ako ang may problema, na ako ang emotionally unstable. Ang mga comment ay nakakapanakit. Hinuhusgahan ako ng mga taong walang alam sa katotohanan. Wala silang alam. Bulong ko. Ang aking mga mata ay unti-unting lumabo sa luha. Ang mga pahayag ni Dominic ay nagawa ng baliktarin ang katotohanan. Pinagmukha niya akong may diferensya, na ako ang may kasalanan sa lahat. Narinig ni Miguel ang aking pag-iyak. Agad siyang pumasok. Ma'am Elara, anong nangyari? Pinunasan ko ang aking luha. Pilit na ngumiti. Wala, Sir Miguel. Napapanood ko lang ang balita. Itinuro ko ang TV. Tumingin si Miguel sa screen. Kumunot ang kanyang noo. Puro kasinungalingan yan, Ma'am Elara. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Pero, kilala ko ang mga taong tulad ni Dominic. Sabi niya, may bahid ng pagkapuot sa kanyang tinig. Ginagamit nila ang kapangyarihan nila para takpan ang katotohanan. Lumapit siya sa akin. Umupo sa silya sa tabi ng kama. Alam kong mahirap, pero kailangan nating maging malakas. Hindi tayo papayag na apihin lang nila kayo. Ang kanyang mga salita ay tila kaunting apoy na nagpaliwanag sa dilim sa aking puso. Hindi ako nag-iisa. Mayroong naniniwala sa akin. Tahimik lang si Miguel, pero alam kong gumagawa siya ng paraan. Nakikita ko siyang madalas na nakikipag-usap sa cellphone at minsan ay nakikita ko siyang nakatutok sa kanyang computer, nagbabasa ng kung ano. Alam kong naghahanap siya ng mga kasagutan. Isang gabi, habang umiinom ako ng tubig, biglang nag-ring ang aking cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan akong sagutin, pero may kakaibang kaba sa aking dibdib. Hello? Sabi ko. Kaya mo pa ba, Elara? Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Boses ni Dominic. Hindi ako makahinga. Ang akala mo ba, makakatakas ka? Ang akala mo ba, hindi ko malalaman kung nasaan ka? Tandaan mo, Elara, nasa kamay ko ang lahat, pati ang kinabukasan ng anak mo. Nabitawan ko ang baso. Bumagsak ito sa sahig. Nabasag. Ang tunog ng basag na baso ang nagpagising sa akin. Dali-dali akong lumabas ng aking kwarto at nakita si Elara na nanginginig, nakatayo sa tabi ng basag na baso. Ang cellphone ay hawak pa rin. Ma'am Elara, anong nangyari? Tanong ko, mabilis na lumapit. Si Dominic. Halos hindi niya masabi. Tumawag siya. Binantaan niya ako.
Binantaan niya ang anak namin. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Agad kong pinulot ang mga basag na bubog habang sinisigurong hindi siya matatamaan. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Elra. Hindi niya po kayo magagawang saktan dito. Nandito po ako. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi sapat ang mga salitang yon. Kailangan ng mas matibay na pananggalang. Kailangan kong kumilos. Ang paninira ni Dominic sa balita at ang banta niya ngayon ay patunay na hindi siya titigil. Nang gabi ring iyon, hindi ako makatulog. Ang mga sinabi ni Dominic kay Elara ay nagdulot ng galit sa akin. Paano nagagawang saktan ng isang tao ang kanyang sariling asawa at anak? Pinuntahan ko ang aking computer at sinimulang balikan ang footage mula sa CCTV ko. Malamig ang aking tiyan habang pinapanood ko ang pangyayari. Ang pagtulak ni Dominic, ang pagbagsak ni Elara, ang lahat ay malinaw. Ito ang ebidensya na kailangan namin. Pero hindi lang iyon. May iba pa akong napansin sa footage. Ilang araw bago ang insidente, nakita ko si Dominic na madalas may kasamang ibang babae sa kanyang sasakyan. Isang babaeng hindi si Elara. Palihim kong kinuhanan ng screenshot ang mga eksenang yon. Hindi ito ang oras para maging bulag sa katotohanan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Elara, naramdaman kong kailangan kong maging mas bukas sa kanya para makapagtayo ng tiwala. Ma'am Elara, nagsimula ako. Alam kong marami kayong pinagdadaanan ngayon. Alam kong mahirap magtiwala. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Dati, meron din akong pamilya. Sabi ko, ang bawat salita ay tila bato na bumibigat sa aking dila. Ang asawa ko at anak ko, nawala sila sa isang aksidente. Pakiramdam ko, ako ang may kasalanan. Simula noon, natakot na akong magmahal ulit. Natakot akong magkaroon ng responsibilidad. Huminto ako, huminga ng malalim. Kaya naiintindihan ko ang takot ninyo. Pero ayokong mangyari ulit ang nangyari sa kanila, sa inyo, at sa baby ninyo. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Elara. Hindi na lang takot. Mayroong pag-unawa at tila nakita ko ang bahagyang paglambot ng kanyang kalooban. Salamat, Sir Miguel. Malumanay niyang sabi. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Nang umalis si Elara para magpahinga, nagpa siya akong kumilos. Tinawagan ko ang isa kong kaibigan na nagtatrabaho sa isang kilalang law firm. Si Attorney Ramos, matagal na kaming magkakilala. May utang din siya sa akin. Ikinuwento ko ang sitwasyon, maliban sa video. Humingi ako ng payo kung paano makakuha ng impormasyon tungkol sa financial records ni Dominic Ronquillo. Naku, Miguel, delikado yan, sabi niya sa kabilang linya. Pero kung kailangan mo, may kakilala akong dating empleyado ni Dominic na may hawak daw ng mga sikreto niya. Pinaalis siya ni Dominic sa kumpanya dahil may nalalaman daw siya sa mga transactions nito. Ibinigay niya sa akin ang contact number ng dating empleyado na si Aling Nena. Agad ko itong tinawagan. Nag-set kami ng meeting. Gusto kong malaman ang katotohanan. Nang gabi ring iyon, bago ako umalis para sa meeting, in-review ko muli ang mga nakuha kong screenshot. Isang larawan ang nakakuha ng aking atensyon. Si Dominic at ang kanyang kabit. May kakaiba sa itsura ng babae. Hindi lang ito basta kabit. May connection siya sa isang dating empleyado na pinaalis ni Dominic. Tinitigan ko ang larawan. Si Selena. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Mas malalim pa yata ang gulong ito kaysa sa akala ako. Bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nararamdaman ang pagbalik ng aking lakas. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa loob ko. Ang pag-aalaga ni Miguel, ang tahimik niyang suporta ay parang gamot na humihilom sa mga sugat ko. Pero ang pinakamalakas na puwersa ay ang aking anak. Bawat sipa niya sa aking tiyan ay paalala na mayroon akong pinaglalabanan. Isang umaga, ipinakilala sa akin ni Miguel ang isang abogado.
Si Attorney Ramirez, matangkad, may salamin, at may seryosong mukha. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagiging tapat at determinasyon. Magandang umaga po, Ma'am Elara. Bati niya. Narinig ko po ang inyong kwento at naniniwala po ako sa inyo. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Sa wakas, meron akong kakampi na may kapangyarihan. Salamat po, attorney, sabi ko. Si Attorney Ramirez po ay matagal nang nakikipaglaban sa mga kaso ng panlilinlang. Paliwanag ni Miguel. Dati rin po siyang nabiktima ng mga panlilinlang ni Dominic Ronquillo sa isang kaso, kaya siya mismo ay may matinding pagnanais na tulungan kayo. Iyon pala, mas lalo akong nagtiwala kay Attorney Ramirez. Sinimulan niyang tanungin ako tungkol sa lahat. Ang pagmamalupit ni Dominic, ang aming relasyon, ang insidente. Walang naiwan. Bawat detalye ay mahalaga. Mayroon po kaming matibay na ebidensya, Ma'am Elara. Sabi ni Attorney Ramirez matapos ang aming pag-uusap. Ang video footage mula kay Ginoong Miguel ay napakahalaga. Ito ang magiging susi natin. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, hindi pa rin mawala ang kaba ko. Alam kong hindi basta-basta susuko si Dominic. Ilang araw ang lumipas, narinig namin sa balita ang isang malaking charity event na idaraos ng kumpanya ni Dominic. Isang event na ipapakita raw niya ang kanyang pagiging philanthropist at pillar of the community. Naramdaman ko ang pagdududa. Alam kong peke ang lahat ng iyon. Pupunta po ba kayo? Tanong ni Miguel sa akin. Kailangan, sagot ko. Kailangan kong ipakita sa kanya na hindi ako takot. At kailangan kong malaman kung ano ang susunod niyang plano. Kaya naman, kasama si Miguel at si Attorney Ramirez, nagtungo ako sa charity event. Ang lugar ay punong-puno ng mga tao, negosyante, politiko, socialites. Ang bawat isa ay nakangiti. Tila walang alam sa nangyayari sa likod ng lahat ng karangyaan. Nakita ko si Dominic sa entablado, nakangiti, nagbibigay ng speech tungkol sa pagtulong sa kapwa. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamalasakit. Pakiramdam ko ay nasusuka ako. Napakahusay niyang artista. Nang matapos ang kanyang speech, bumaba siya sa entablado. Naglakad kami ni Miguel palapit sa kanya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha nang makita niya ako. Isang saglit na pagkagulat na agad niyang tinakpan ng isang peke at sadyang pag-aalala. Elara? Sabi niya. Lumapit at pilit akong aakbayan. Dito ka pala. Mahal ko. Kumusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Alam mo yan. Umalis ako sa pagkakaakbay niya. Huwag mo akong hawakan, Dominic. Malamig kong sabi. Naku, Elara. Sabi niya. Pilit nang ngumiti sa harap ng mga taong nakatingin sa amin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ang matinding emosyon. Pero sana maintindihan mo, ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa pamilya natin. Ang kanyang mga salita ay tila lason. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Tila siya ang biktima. Ang mga nakakarinig ay tila naawa sa kanya. Nakita ko ang mga bulungan, ang mga sulyap sa akin. Hindi mo na kailangang magpanggap, Dominic. Bulong ko. Ang aking mga kamao ay nakakuyom. Alam ko ang totoo. At hindi na ako matatakot. Ngumiti si Dominic, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tandaan mo, Elara, sa larong ito, marami akong koneksyon. At ikaw, wala ka. Pero nang oras na yon, may nagsalita. Hindi po nag-iisa si Ginang Elara, Ginoong Ronquillo, si Attorney Ramirez. Handa na po kami. At sa korte na po tayo magkita-kita. Nawala ang ngiti sa mukha ni Dominic. Naging seryoso ang kanyang mukha, ngunit agad niyang binalik ang kanyang composure. Kung iyan ang gusto ninyo, attorney, Anya, ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa amin. Umalis kami. Pero habang papalayo, naramdaman ko ang tingin ni Dominic sa aking likuran. Hindi ito tapos. Alam kong may malalim pa siyang balak.
Nang makabalik kami sa shop ni Miguel, naramdaman ko ang pagod pero may determinasyon. Handa na ako, Miguel, sabi ko. Handa na akong harapin siya. Kinuha ko ang aking cellphone upang basahin ang ilang balita. Nagring ito. Isang unknown number. Muli. Nag-aalangan ako pero sinagot ko. Ma'am Elara, ikaw po ba yan? Isang boses ng babae ang narinig ko, mahina at tila natatakot. Si Selena po ito. Mayroon po akong impormasyon tungkol kay Dominic Ronquillo. Mahalaga po ito. Pero natatakot po ako. Nanlaki ang aking mga mata. Si Selena! Ang babaeng nakita ni Miguel sa video. Ang kabit ni Dominic. Ang tawag na ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Pero kasabay nito ay isang munting pag-asa. Ang araw ng pagdinig. Umaga pa lang, kabado na ako. Parang may pumipiga sa aking puso. Ngunit nang haplusin ko ang aking tiyan, naramdaman ko ang tibok ng buhay sa loob ko. Para sa iyo anak, kakayanin ko ito. Sinamahan ako ni Miguel at ni Attorney Ramirez sa korte. Ang pasilyo ay punong-puno ng mga reporter, mga kamera at mga usisero. Nakita ko si Dominic, nakaupo sa kanyang upuan. May kasama ring abogado. Ngiting aso. Tila wala siyang pakialam sa lahat ng nagaganap. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na humaharang sa akin. Nagsimula ang pagdinig. Una, ang abogado ni Dominic. Nagsalita siya tungkol sa aking depression at mental instability. Ipininta niya ako bilang isang babaeng madaling malito na posibleng nagpakamatay o nadulas lang. Pinaniwala niya ang lahat na ang pagbagsak ko ay isang malungkot na aksidente, bunga ng aking sariling kaguluhan sa isip. Ramdam ko ang pagkapahiya at galit. Nagtagumpay siya sa pagpapakita ng isang pekeng imahe ng aming buhay. Pagkatapos niya, tumayo si Attorney Ramirez. Malalim ang kanyang boses, puno ng awtoridad. Your Honor, ginagalang namin ang karapatan ng bawat isa na magsalita. Ngunit meron kaming ebidensya na maglalantad sa katotohanan. Binalot ng katahimikan ng silid. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ito na. Mayroon po kaming video footage na magpapatunay sa tunay na nangyari sa gabi ng insidente. Patuloy ni Attorney Ramirez. Nagkatinginan ang lahat. Ang mukha ni Dominic ay nanatiling kalmado. May bahid pa rin ng kayabangan. Parang sinasabi niya, wala akong itinatago. Pagkatapos ay nag-utos si Attorney Ramirez na ipatugtog ang video. Nagsimula ang video. Kitang-kita ang bakuran, ang madilim na gabi. At pagkatapos, kami ni Dominic, ang aming pagtatalo sa balcony. Ang pagtulak niya, ang aking pagbagsak. Malinaw ang lahat. Ang tunog ng aking pagsigaw, kahit pa mahina, ay tila pumunit sa katahimikan ng korte. Para akong manonood ng isang pelikula, ngunit ako ang bida. Ang sakit na naramdaman ko noong gabing iyon ay bumalik. Sariwa at matindi. Nabigla ang buong korte. Nagkaroon ng malakas na bulungan. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-take ng litrato at mag-record. Ang ngiti ni Dominic ay unti-unting nawala. Ang kanyang mukha ay namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingin siya sa kanyang abogado na halatang gulat din. Walang takasan. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Your Honor, maliwanag po ang nakita natin. Ani Attorney Ramirez, ang kanyang boses ay matatag. Ito po ay tangkang pagpatay. At mayroon pa po kaming mga ebidensya na maglalantad sa iba pang krimen ni Ginoong Dominic Ronquillo. Nagsimulang maglabas si Attorney Ramirez ng mga dokumento, mga bank statements na nagpapakita ng malaking paglipat ng pera, mga email na may kinalaman sa offshore accounts at mga larawan ni Dominic kasama si Selena. Ang bawat ebidensya ay tila martilyo na bumabasag sa pader ng kasinungalingan ni Dominic. Narinig ko ang bulungan ng mga stockholders na naroroon. Kasinungalingan, panduruga sa kumpanya, immoral.
Biglang tumayo si Dominic. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Peke ang video. Ginagawa lang nila yan para sirain ako. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang naniniwala sa kanya. Ang judge ay nag-utos ng pag-aresto kay Dominic. Ginoong Ronquillo, arestado ka sa mga kasong tangkang pagpatay, paglustay ng pondo ng kumpanya at pangangalunya. Magtatakda tayo ng susunod na pagdinig. Sa gitna ng kaguluhan, ng paglabas ng mga pulis para arestuhin si Dominic, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at paghihiganti. Ngunit sa oras na yon, hindi na ako natakot. Naramdaman ko ang tagumpay. Ang katarungan ay nananaig. Napahawak ako sa kamay ni Miguel na mahigpit ding humawak pabalik. Inilabas si Dominic mula sa korte, pinalilibutan ng mga pulis at mga media. Ang mga tao ay nagpalakpakan, naghiyawan. Ang ilan ay sumisigaw ng hustisya. Ngunit habang papalabas kami, nilapitan kami ni Attorney Ramirez. Ang kanyang mukha ay hindi pa rin gaanong panatag. Ma'am Elara, meron pa pong isa pang problema. Kinabahan ako. Ano po iyon, attorney? Nalaman po namin na ilang araw bago ang insidente, inilipat ni Ginoong Dominic ang halos lahat ng ari-arian na nakapangalan sa inyo sa pangalan ng isang shell company at ang beneficiary ay si Selena. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng aking nararamdamang tagumpay ay tila biglang nawala. Napanalo ko nga ang kaso, ngunit ano ang napanalunan ko kung mawawala naman ang lahat ng ari-arian na para sana sa akin at sa aking anak? Pakiramdam ko ay tila gulong-gulo ang aking mundo. Nagtagumpay ako sa korte na ipakita ang tunay na kulay ni Dominic. Ngunit kasabay noon, parang nawala naman ang lahat ng pinansyal na seguridad na akala ko ay akin. Ang balita tungkol sa paglipat ng ari-arian sa pangalan ng Shell Company at kay Selena ay tila isang malaking pader na biglang sumulpot sa aking harapan. Paano ito, attorney? Tanong ko kay Attorney Ramirez habang nasa opisina niya. Wala na ba akong makukuha para sa anak ko? Mayroon pa po tayong laban, Ma'am Elra. Paliwanag ni Attorney Ramirez. Masalimuot nga lang ang proseso dahil ipinalit sa pangalan ng isang kumpanya at kinailangan pa ni Dominic na lokohin si Selena para pumirma. Kailangan nating patunayan na ilegal ang paglipat ng mga ari-arian. Ang salitang Selena ay nanatili sa aking isipan. Ang babaeng naging kabit ni Dominic. Ang babaeng pinaglipatan niya ng aking mga ari-arian. Ang sama ng loob ko ay hindi maipaliwanag. Akala ko, tapos na ang lahat ng pagpapahirap. Kinabukasan may tumawag kay Miguel. Ito raw si Selena. Gusto niya akong kausapin. Nag-aalangan ako. Pero pinayuhan ako ni Miguel na makinig. Nagkita kami sa isang coffee shop, sa isang lugar na hindi gaanong abala. Dumating si Selena, mahinhin. Hindi ko inaasahan ang kanyang itsura. Hindi siya mukhang babaeng naghati sa akin. Mas mukha siyang biktima rin. Ma'am Elara, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mahina. Gusto ko pong humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa inyo. Pero, kailangan ko po kayong kausapin. Anong gusto mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang galit. Hindi ko po gustong saktan kayo, anya, at nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Ginamit lang po ako ni Dominic. Ako po ang kapatid ni Mang Nestor, iyong dating empleyado niya na pinatalsik niya ng walang kalaban-laban. Dahil sa ginawa niya sa kapatid ko, nawalan ng trabaho si Mang Nestor at halos hindi na makabangon ang pamilya namin. Nagtaka ako. Kaya ka lumapit kay Dominic? Tumango siya. Para po makaganti. Para po mailantad ang kanyang mga kasamaan. Kaya ako po ang nagpanggap na nagpapautos sa kanya para makakuha po ako ng mga ebidensya sa kanya. Ang paglipat ng ari-arian. Kasama po yon sa plano niya para tago sa batas ang kanyang mga pandaraya. Akala niya,
magagamit niya ako. Iniabot niya sa akin ang isang USB. Nandito po ang mga dokumento, mga recordings, mga email na magpapatunay na iligal ang lahat ng transaksyon niya. Ginawa po niya ako at kayo na instrumento sa kanyang mga iligal na gawain. Alam ko pong makakatulong ito sa inyo. Ito po ang paraan ko para humingi ng tawad. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko inaasahan ang twist na ito. Hindi siya ang kabit na akala ko. Siya ay isang kapanalig, isang biktima rin. Nang araw na yon, mas lalo akong naging determinado. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin kay Selena at sa lahat ng mga taong biktima ni Dominic. Ang sumunod na mga linggo ay abala sa pakikipaglaban sa korte. Nagamit namin ang mga ebidensya ni Selena at dahan-dahan, unti-unti, bumalik sa akin ang mga ari-arian. Hindi naging madali, pero napatunayan namin ang pandaraya ni Dominic. Sa gitna ng lahat ng laban na ito, patuloy na naging sandalan ko si Miguel. Araw-araw, sinusuri niya ako. Tinitiyak na maayos ang aking kalusugan. Sinasamahan niya ako sa mga check-up at sa bawat paglabas ko ng bahay, siya ang aking anino. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi lang siya ang nagliligtas sa akin mula sa pisikal na panganib, kundi pati na rin sa emosyonal na kaguluhan. Hanggang sa dumating ang araw. Isang gabi, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking tiyan. Nagsimula ng mag-labor. Dali-dali akong isinugod ni Miguel sa ospital. Sa buong proseso hindi niya ako iniwan. Hawak niya ang aking kamay, pinupunasan ang aking pawis, at binubulungan ako ng mga salita ng lakas. "Kaya mo yan, Elara," sabi niya. "Nandito lang ako, para sa inyong dalawa." Ilang oras ng paghihirap, ng sakit na hindi ko inakala, hanggang sa narinig ko ang iyak ng sanggol. Isang napakagandang iyak. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking katawan. At kasabay noon, ang pagdagsa ng matinding pagmamahal. Dinala sa akin ang aming anak na babae. Napakaliit niya, napaka-inosente. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom. Napaiyak ako sa sobrang tuwa. Ang aking munting anghel. Siya ang bunga ng aking paglaban. Pinunasan ni Miguel ang aking luha at nakita ko ang luha rin sa kanyang mga mata. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng pagmamahal at pag-asa. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. "Hindi ka na nag-iisa, Elara." Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Tutulungan kitang magsimula ulit." Nakita ko ang sarili ko sa kanyang mga mata. Isang Elara na hindi natakot, hindi na nag-iisa. Pero habang yakap ko ang aking anak at habang ramdam ko ang init ng kamay ni Miguel, may isang tanong na nanatili sa aking puso. Matapos ang lahat ng ito, kaya ko pa bang magsimula ulit? At ano ang tunay na pwesto ni Miguel sa bagong kabanata ng aking buhay? Isang linggo pagkatapos kong manganak, pinayagan na kaming umuwi ng aking anak. Pinangalanan ko siyang Liwanag. Ito ay simbolo ng pag-asa at ang bagong simula na idinulot niya sa aking buhay. Ang kanyang pangalan ay paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Ang bahay na dating pinagtirahan ko, kasama si Dominic, ay naibalik na sa akin, ngunit hindi ko pa kayang bumalik doon. Ang bawat sulok ay puno ng masasamang alaala. Kaya naman, pansamantala, nanatili kami sa maliit na bahay sa tabi ng shop ni Miguel. Ang lugar na dati kong tinuring na pansamantala ay ngayon ay pakiramdam ko ay isang kanlungan. Araw-araw, nakikita ko ang dedikasyon ni Miguel sa amin. Hindi lang siya nag-aalaga sa akin, kundi pati na rin kay Liwanag. Paggising ko sa umaga, madalas ko siyang nakikitang naghahanda ng almusal o kaya naman ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Liwanag. Pinagmamasdan ito habang natutulog. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng isang uri ng kapayapaan sa akin
na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang hapon, habang si Liwanag ay natutulog sa kanyang duyan, nakaupo ako sa maliit na sala. Lumapit si Miguel at umupo sa tabi ko. "Kumusta ka, Elara?" Tanong niya, malumanay ang boses. "Okay na ako, Miguel," sagot ko. At naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking mga salita. "Salamat sa lahat." "Wala iyon," sabi niya, at nakita ko ang pagkinang ng kanyang mga mata. Masaya akong nakikita kang malakas na ulit. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito na, ang tanong na matagal nang gumugulo sa akin. "Miguel," nagsimula ako, "matapos ang lahat ng ito, ano na tayo?" Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Elara," anya, "hindi ako magmamadali. Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Nagsisimula pa lang kayo ni Liwanag. Gusto kong maging bahagi ng bagong simula na yan." Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang kanyang mga salita ay tapat, puno ng paggalang. Hindi siya demanding, kundi naghihintay. "Hindi ko lang alam, Miguel," bulong ko. "Natatakot pa rin ako." Hinawakan niya ang aking kamay, mahigpit ngunit malumanay. "Naiintindihan ko. Pero tandaan mo, Elara, hindi ka na mag-iisa. Nandito ako. Hindi lang bilang kaibigan o taga-suporta. Nandito ako, handang maging pamilya ninyo ni Liwanag." Sa mga oras na yon, tinitigan ko siya. Si Miguel, ang lalaking nagligtas sa akin sa dilim. Ang lalaking naniniwala sa akin nang walang pag-aalinlangan. Ang lalaking nagturo sa akin na hindi lahat ng pag-ibig ay mapanira. Ang kanyang pag-ibig ay malinis, tapat, at puno ng pagmamalasakit. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa aking puso. "Salamat, Miguel," sabi ko, "sa pagiging liwanag sa buhay namin." Sa umagang yon, habang hawak ko si Liwanag sa aking bisig, nakatanaw ako sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa lahat. Nasa tabi ko si Miguel, tahimik na nakamasid sa amin. Hindi na ako Elara Salcedo na biktima. Ako na si Elara, isang ina na malakas, may tapang, at may pag-asa. Ang buhay ay puno ng mga bagyo, ngunit sa bawat bagyo, mayroong aral. Ang pag-ibig, katarungan, at kabutihan ay laging may paraan upang pagalingin ang pinakamalalim na sugat. At minsan, ang pinakamagandang simula ay nagmumula sa pinakamadilim na dulo. Sa tabi ko si Miguel, ang aking bagong sandalan, at sa aming bisig, si Liwanag. Ang patunay na ang pag-asa ay laging umiiral. Hindi ito ang pagtatapos ng aming kwento, kundi ang simula ng isang bagong kabanata, puno ng pag-ibig, kapayapaan, at ang pangako ng isang mas maliwanag na bukas. At dito nagtatapos ang bagong kabanata ng buhay ni Elara at Miguel, kasama ang kanilang munting liwanag. Sa mga mahal kong tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong pagtangkilik at pagsama sa aming paglalakbay sa kwento ni Elara, Miguel, at ang munting liwanag. Mula sa pinakamadilim na kabanata ng pagsubok hanggang sa pagsikat ng bagong umaga, bawat yugto ng kanilang buhay ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa. Hindi naging madali ang paglikha ng mundong ito, puno ng hirap at pasakit, ngunit sa bawat salita, layunin kong ipinta ang larawan ng isang pag-ibig na nagbibigay lakas, ng isang katarungan na hindi natutulog, at ng isang pag-asa na hindi kumukupas. Naway ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon. Inspirasyong lumaban para sa tama, inspirasyong maniwala sa kabutihan ng puso ng tao, at inspirasyong umibig muli nang walang takot sa gitna ng anumang hamon. Naway naramdaman ninyo ang bawat galit, lungkot, kilig, at saya na naramdaman ng ating mga karakter.
Ang buhay ay puno ng mga bagyo, ngunit tandaan natin, pagkatapos ng pinakamalakas na ulan, laging may bahaghari. At sa bawat bagong umaga, may pagkakataon para sa bagong simula. Maraming salamat po muli sa inyong pagiging bahagi ng aming pamilya. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Paalam po at mag-ingat kayong lahat.